Good morning po sa ating lahat. Good morning at sa umaga pong ito ay patuloy po tayong mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Sa kabila ng maulan na umaga, masarap matulog. Pero pinili po natin na pumarito sa tahanan ng Panginoon upang magbulay-bulay ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin at tingin po natin ang kanyang patnubay sa ating pong kalagitnaan. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong kabutihan sa bawat buhay ng mananampalataya. Maging sa amin, Panginoon, na naririto ngayon, salamat. Salamat, O Diyos, sa maayos na kapahingahan. Salamat, Panginoon, sa almusal na aming pong pinagsaluhan. Salamat, Panginoon, sa lalong higit sa karunungan na inyong pagkakalob sa amin upang maunawaan namin ang inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lamang namin malaman ang mga katotohanan, kundi pagbulay-bulayan namin ito sa aming mga buhay. Pakita namin, Panginoon, ang aming mga sarili sa liwanag ng iyong salita kung ano yung nais mong ituro sa amin. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Idil mo sa amin, Panginoon, yung mga dapat na idil at hindi mga kasalanan na dapat talikuran at mga encouragement, Panginoon, na dapat namin panghawakan mula sa iyong mga pangako. Maging ang aming mga kapatid na nanonood ngayon, dalakin ko rin, Panginoon, ang pagsama mo po sa kanila. Maraming salamat, O Diyos, sa pagiging tapat mo sa amin sa gawaing ito. Kung bakit kami nagtatapat, hindi dahil sa ito yung likas namin, kundi dahil ang Diyos ay tapat sa aming mga buhay. Kaya po, Ama, patuloy na itinitiwala po namin sa inyo ang gawaing ito. Ang inyong pangunguna at ang Banal na Espiritu ang siyang patuloy na maggabay sa amin. Maraming salamat at ang panalangin ko rin sa mga kapatid na may karamdaman ngayon ay inyo pong silang pagdalingin sa pangalan ni Jesus. Ito po aming panalangin. Amen. Sige po, tayo po ay magpapasimula na sa ating pong Berean Bible class at tayo po ngayon ay nasa Book of 1 Kings. Ating pong tunghayan ang chapter 9 hanggang chapter 12 kung kalooban ng Panginoon ito'y matapos natin. So, nung nakaraang linggo, dahil tayo po'y wala because of VBS, ay natapos po natin yung part na naitayo na po yung templo at yung palasyo ni Solomon. Nakita natin kung gaano ito kaganda at kung gaano nasunod yung kalooban ng Panginoon sa pagpapatayo ng kanyang templo. At ang sabi ng Panginoon kay Solomon na ako ay pipiliin ko, sige, na tumira dito sa templo na ito kahit na hindi kumbaga, yung temple ay hindi karapat-dapat para sa kanya. In a sense, na sa kanya lahat eh. Kumbaga, nagpakumbaba ang Panginoon, nagpakumbaba ang Diyos na tumira doon sa maliit na gusali na yon para lamang sa ipakita yung kanyang pag-ibig sa bansang Israel. Kaya ang sabi ng chapter 9, verse 1, nang matapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo, at ang iba pa na binalak niyang gawin, nagpakitang muli ang Panginoon sa kanya katulad ng ginawa niya noon sa Gibeon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, narinig ko ang panalangin at kahilingan mo sa akin. Ang templong ipinatayo mo ang pinili kong lugar kung saan ako pararangalan magpakailanman. Palagi ko itong babantayan at iingatan. At ikaw, kung mamumuhay kang tapat at matuwid sa aking harapan, katulad ng iyong amang si David, at kung gagawin mo ang lahat ng ipinapagawa ko sa iyo at tutuparin ang aking mga tuntunin at mga utos, paghahariin ko sa Israel ang iyong mga angkan magpakailanman. Ipinangako ko ito sa iyong amang si David nang sabihin ko sa kanyang laging magmumula sa angkan mo ang maghahari sa Israel. So makita po natin dito yung pangako po ng Panginoon sa verse 3. No? Sinabi sa kanya ng Panginoon, narinig ko ang panalangin mo, pinili ko ang lugar na to kung saan ako pararangalan magpakilanman. Palagi ko itong babantayan at iingatan.
So, hindi naman po responsable ng Panginoon na bantayan niya yung templo at ingatan niya yung templo Kaninong responsibility yun? Sa tao. Di ba? Na sila yung maging mabuting katiwala. Pero inilalagay na ng Panginoon yung kanyang sarili sa pagiging katiwala dahil nga ito ay binigay sa kanya. No? Yung offering. Yung temple ay isang handog sa kanya na nagmamakaawa yung bansang Israel na pwede po ba na manahan kayo rito upang dito namin kayo tawagan, dito namin kayo kasapin, at dito kami mag-alay para sa inyo. So binigyan ng Diyos ng restriction yung kanyang sarili. No? Parang nagpasa ako pang Diyos, sige, tatahan ako dito sa templo na to. Kahit na ang tahanan ko ay sa langit, sige, tatahan ako dito sa templo na to, titira ako dito, at dito nyo ako masusumpungan. Pero nagbigay ng kondisyon ang Panginoon sa kanya. Verse 4, at ikaw. Okay? Hindi niya sinabi ang bansang Israel. Di ba? So, sino ang dapat manguna? Si Solomon. Kung merong magiging mabuting halimbawa, at kung merong dapat unang sumunod sa Diyos, walang iba kundi yung pinuno. Kahit na sumuway, pero hindi naman ibig sabihin na, sige, okay na sumuway, basta ikaw sumusunod ka sa akin. Hindi po. Ang priority ng pagsunod, sino? Yung leader. All of us must obey. Lalong higit yung pinuno. Kasi kapag oras na yung pinuno ang hindi sumunod, madali pong madamay ang mga kanyang nasasakupan. Halimbawa, sige, lagay natin sa setting ng church. Kung ako hindi susunod sa Panginoon, what is the probability na susunod kayo and what is the probability na hindi kayo susunod? Which is more likely to happen? Kapag ako hindi sumunod sa Panginoon, madadala ko kayo lahat sa hindi sa pagsunod sa Panginoon. Tama ba? Halimbawa, sabihin natin, dahil tinatamad ako, cancel natin yung Berean class. Do you think you will go here and study? No. Susunod lang din kayo sa akin, di ba? Ano bang isipin nyo na tinatamad ako o hindi ako tinatamad? Di ba? Halimbawa, sabihin natin, okay, ang service natin once a month na lang. Para at least makapag-minister tayo sa ating mga pamilya. Gandang idea. Di ba? Pero what is the motivation? What is the intention? Ano yung nasa loob ni pastor kung bakit niya ginawang once a month? Siguro sa mga tamad, lalong sabihin, yes, mas maganda yan. So, sino ang nag-udyok sa tao para hindi sila sumunod? Yung leader. Kung magbigay ako ng isang utos at yun ay kilalanin niyo bilang mula sa Panginoon, di ba, gagawin niyo siya para sa Panginoon, pero nadadala kayo sa pagsuway. Kaya ang kasalanan pumasok sa pamamagitan nino? Ni Adan, hindi ni Eva. Di ba? Nandun yung leadership. Nandun yung, yes, that's correct, no? Nandun yung authority ng isang tao. Hindi lang authority sa pagsunod, lalo higit hindi sa pagsunod. Kaya sabi ng Panginoon kay Solomon, at ikaw, and you. Di ba? Personal po yun. Hindi niya sinabi, at kayo. Di ba? At ikaw. Kung mamumuhay kang tapat at matuwid sa aking harapan, katulad ng iyong amang na si David. Si David ba namuhay ng matuwid at tapat sa harapan ng Panginoon? Yes, nagkasala siya, pero sinabi ng Panginoon, namuhay siya ng tapat at matuwid. Pag sinabi kasi sa Bible na siya ay namuhay ng tapat at matuwid, hindi sinabing namuhay siyang perfecto. Di ba? Lahat tayo, pag pumunta tayo sa langit, di ba? Nawa, no? Lahat tayo, sabihan ng Panginoon, tapat at mabuting alipin. Sasabihin niya ng Panginoon, sa lahat lahat sa atin or marami sa atin? Di ba? Ang tanong, hindi naman tayo namuhay ng perpekto, lahat tayo nagkasala. In fact, araw-araw tayo nagkasala kung magiging totoo lang tayo sa ating mga sarili. Pero kahit na tayo nagkakasala, kasabihan pa rin tayo ng Panginoon, tapat at mabuting alipin. Ano yung category? Ano yung pamantayan kung bakit niya nasabing tapat at mabuting alipin? Yung sanabi ni Kuya Ding na nagkasala. Sa panahon ng pagkakasala, dapat merong repentance. Okay? Repentance hindi excuse.
Hindi reason, hindi rationalization. Okay? That will be a tapat at mabuting alipin. And secondly, kapag naging tapat ka sa mga binigay na kaloob sa iyo or paglilingkod sa Panginoon. Mabuti, in a sense, gumagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa kahit hindi mo gustong gawan siya ng kabutihan. Hindi selective yung paggawa natin ng kabutihan. So tapat at mabuting alipin sa paningin ng Panginoon, hindi po yung perfecto. Tapat at mabuting alipin, unang-una, nagsisi at tumalikod sa kasalanan, kaya nananampalataya sa Panginoong Jesus. Ikalawa, naging tapat siya sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Naging mabuti siya sa kanyang kapwa, lalong sa kanyang kapatid sa Panginoon. Inibig niya katulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. So yun ang sinabi ng Panginoon, yun ang kondisyon ng Panginoon kay Haring Solomon. Hindi ka maging perfecto, yung wala kang dungis. Magkakasala at magkakasala ka, but you will be repentant and you will remain faithful to me. Faithful in a sense, you will not serve any other gods. Hindi ka sasamba sa iba't ibang Diyos. Okay? At sabi ng Panginoon pa, at kung gagawin mo ang lahat ng ipinapagawa ko sa iyo, lahat po, hindi siya pwedeng, Panginoon, nasunod ko po yung 99, yung isa hindi ko nasunod. Hindi. Alam niyo po sa Bible, if you follow 99 and you disobey 1, you are disobedient. Pastor, di ba sabi mo hindi perfecto? Yes. And yung number 1 doon perhaps is you repent when you ever commit sin. Di ba? So kahit kano ka kagaling, pero kung meron kang isang bagay na hindi nasunod sa Panginoon, ay hindi pa rin yun katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya ang sabi niya, lahat. Kasi yung isa na hindi natin sinunod, hindi ibig sabihin hindi mo na siya susundin. Nasuway mo siya, magsisi ka, pero sundin mo siya. Okay po? Gets? So bilang isang mananampalataya, ang gusto ng Panginoon sa atin, hindi lang natin sundin yung isang bagay. Okay? Kundi sundin natin lahat. At napakaraming utos sa atin ng Panginoon na hindi natin pwedeng sabihin, hindi itong mga utos sa to susundin ko, itong part na ito hindi ko to susundin. Okay? Bawa, hindi, magsisipag ako sa gawain pero hindi ako magbibigay. Hindi rin pwede yun. Magbibigay na lang ako pero absent ako. Hindi rin pwede yun. Di ba? Gusto ng Panginoon, lahat susundin natin sa Kanya. Kahit gaano ka katapat sa napakaraming bagay, kung hindi ka magiging tapat sa isang bagay at hindi ka magiging intentionally magtatapat talaga, sinasabihan ka na ng Panginoon, hindi mo yung ginagawa, hindi ka nagtatapat, pero nagpapatuloy ka pa rin, hindi ka naging tapat. O hindi tayo naging tapat sa Panginoon. So, ang sabi niya, at kung gagawin mo ang lahat ng ipinapagawa ko sa iyo, ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na kahit isa, susuwayin mo sa Kanya. Gusto niya, lahat sundin mo. Kasi pag sinuway mo yung isa, kahit sinunod mo yung 99, sino ba ang sinuway mo? Iisang Diyos lang sinuway mo. At tutuparin mo ang aking mga tuntunin at mga utos, paghahariin ko sa Israel ang iyong angkan, magpakailanman. Ibig sabihin, hindi mapuputol yung panunungkulan ng angkan ni David. Solomon, si David, sumunod kay David, si Solomon. Diba? Kasi yung kay Saul, biglang naputol na kay Saul, di ba? Hindi na nagpatuloy si Jonathan saka si Mephibosheth Di ba? Tinanggal sila talaga, hindi sila pinaghari ng Panginoon. Pinili si David. Now si David, siya lang yung, of course, pangalawang hari siya. Siya lang yung nagkaroon ng descendant na naging hari. Si Solomon. At susunod kay Solomon, sino? Mamaya mababasa natin. At titignan natin kung sumunod ba talaga si Solomon katulad ng pagsunod ni David. Now, ipinangako ko ito sa iyong amang si David nang sabihin ko sa kanyang, laging magmumula sa angkan mo ang maghahari sa Israel. Napakagandang pangako, no? Laging magmumula sa angkan mo ang maghahari sa Israel. Pero kung tatalikod kayo, ito yung kondisyon. Okay? Yung isa, positive condition. Kung susundin mo, negative condition. Pero kung hindi ka susunod, what will be the consequence? Okay? Kung susunod ka, this is the reward. What is the reward? Maghahari ang angkan mo magpakilanman. If you will disobey, this will be the consequence. Pero kung tatalikod kayo, o ang iyong mga angkan, kung ikaw tatalikod, diretso na yun sa angkan mo. Pero kung angkan mo tatalikod,
Hindi ikaw, diretso rin yun sa kanila. Gets po natin? Kumbaga, kung si Solomon hindi susunod, kahit sumunod pa yung angkan niya, madadamay po silang lahat. O ang iyong mga angkan sa akin at hindi susunod sa aking mga utos at mga tuntunin na ibinibigay ko sa inyo, at kung maglilingkod at sasamba kayo sa ibang mga Diyos. Napaka-specific po ng Panginoon. Hindi susunod sa Kanya at kung maglilingkod sa ibang Diyos. Gusto kong alalahanin niyo po yan. Kasi mamaya makikita natin kung si Solomon ba sumamba sa ibang Diyos o hindi. Paalisin ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo at itatakwil ko ang templong ito na hinirang kong lugar kung saan pararangalan ako. Kagabi po, habang nakikinig po ako, kasi nire-review ko to, audio Bible. Katabi ko si Faith. Nakikinig din si Faith. Sabi ni Faith, ha? Nagulat si Faith. Sabi niya, bakit? Nangyari yun, di ba? Sabi ni Faith, oo. Sabi ko, oo, nangyari yun. Di ba, pinaalis sila sa Israel, napunta sila sa Babylon? Oo. Di ba nasira yung temple? Oo. So, ibig sabihin, hindi sila sumunod? Oo. Totoo. Di ba? Pagkatapos, kukutsain at pagtatawanan ng lahat ng tao ang Israel. At kahit maganda at tanyag ang templong ito, sisirain ko ito. Sinong sisira? Ang Diyos ang sisira. Hindi ang Assyria, hindi ang Babylonia ang sumira ng templo. Ang Panginoon. Sila lang yung ginamit dahil nga hindi sumunod ang bansang Israel. Pero alam nyo, bago po nangyari yan, napakahaba po ng pasensya talaga ng Panginoon. Ilang hari po ang pinagpasensyaan ng Panginoon. Hanggang sa sukdulan na lang na wala na talaga mabuting hari. Pinasira niya na talaga yung templo. Pinasakop sila sa Babylonia. Pinaalis sila sa Israel. Kung tapat ang Panginoon sa pagbibigay ng reward, tapat din siya sa pagbibigay ng consequence and punishment pag tayo po'y nagkasala. Okay? So it's really a warning for us not to test God. No? Bibigyan ba niya ako ng consequence? Hindi. Pag ginawa ko to, alam ko may consequence, pero subukan natin, baka mamaya wala. Baka mamaya makalimutan niya, baka mamaya pumikit siya, baka mamaya pagpasensyahan niya ako. No. If God is faithful in giving reward, He is also faithful in giving consequence and punishment. Kahit maganda at tanyag ang templong ito, sisirain ko ito. Wala kayong magagawa. Magugulat at mamamangha ang lahat ng dumaraan dito at manlalait sila at sinasabi, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupain at templong ito? So kahit yung mga tao naniniwala na hindi Babylonia ang gumawa nito, kundi yung Diyos nila. Yung Diyos ng Israel. Sasagot ang iba, dahil itinakwil nila ang Panginoon na kanilang Diyos. Can you just imagine? Yung sarili nilang Diyos na pumili sa kanila, tinakwil nila. Kahit hindi sila karapat-dapat piliin, pero pinili sila ng Panginoon na maging bayan ng Diyos, pero siya na mismo, sila pa yung nagtakwil sa Diyos. Sabi dito, na naglabas sa kanila, na naglabas sa kanilang mga pininuno sa Ehipto, take note alipin sila ng Ehipto, pero niligtas sila ng Panginoon. At naglingkod sila at sumamba sa ibang mga Diyos, yan ang dahilan kung bakit pinadalhan sila ng Panginoon ng mga kapahamakan. So, as you can see here, makita natin yung kinausap ng Diyos si Solomon. Sinabi sa kanya yung mga kondisyones kung bakit mananatili siya sa templo at kung sila'y susuway, aalis siya at sisirain niya yung templo at palalayasin sila sa Israel. Verse 10, matapos maipatayo ni Haring Solomon ang 2 gusali, ang templo ng Panginoon at ang palansyo sa loob ng 20 taon, ibinigay niya ang 20 bayan sa Galilea kay Haring Hiram. Si Haring Hiram ng Tiro o Tyre, siya po yung hindi nagpahiram, nag-donate Okay? Siya po yung nagpahiram, in a sense, no? Ng mga kasangkapan kay Haring Solomon. Pero actually, may bayad din yun O sabihin na natin, Hiram din, okay? Si Haring Hiram.
Ginawa niya ito dahil tinustusan siya ni Hiram ng lahat ng kahoy ng cedro at cypress at ginto ng kanyang kailangan. Pero nang pumunta si Hiram sa Galilea mula sa Tyre para tingnan ang bayan na ibinigay sa kanya ni Solomon, hindi siya nasiyahan. Sinabi niya kay Solomon, "Aking kapatid, anong klaseng mga bayan itong ibinigay mo sa akin?" Tinawag ni Hiram na lupang ito na Kabul. At ganito pa rin ang tawag. Ibig sabihin ng Kabul is walang halaga. Useless. At ganito pa rin ang tawag dito hanggang ngayon. Nagpadala roon si Hiram kay Solomon ng 5 toneladang ginto. Ilan yung 5 tonelada? I think nasa around 4,200 kilos of gold. Or 5,000. Okay? At magkano ang value nito sa pera natin sa ngayon? Around $400 million. $400 million, no? Magkano utang ng Pilipinas? Joke, hindi natin pag-usapan yan. Verse 15. Ito ang ulat tungkol sa sapilitang pagtatrabaho ni Haring Solomon sa mga tao para maipatayo ang templo ng Panginoon at ang kanyang palasyo sa pagpapatibay ng lupain ng bandang silangan ng lungsod, sa pagpapatibay ng pader ng Jerusalem at pagpapatayong muli ng mga lungsod ng Hazor, Megiddo at Geser. Verse 16, nilusob ang Geser at inagaw ng Paraon na hari ng Ehipto, sinunod niya ito at pinagpapatay ang mga naninirahan dito ng mga Kanineyo. Ibinigay niya ang lungsod na ito sa kanyang anak na babae bilang regalo sa kasal nila nito kay Solomon. At pinatayong muli ni Solomon ang Geser. Ipinatayo rin ni Solomon ang ibang bahagi ng Beth Horon. Ito po yung mga ibang accomplishment na. Okay? Yung chapter 9. Now, punta tayo kapatid sa verse 24. Okay. Nang matapos na ang palasyo na pinagawa ni Solomon para sa kanyang asawa na anak ng hari ng Ehipto, inilipat niya roon ang asawa niya mula sa lungsod ni David pagkatapos pinatabunan niya ng lupa ng mababang bahagi ng lungsod. Verse 25, 3 beses bawat taon nag-aalay si Solomon ng mga handog na sinusunog at mga handog para mabuting relasyon doon sa altar na pinagawa niya para sa Panginoon. Nagsunog din siya ng mga insenso sa presensya ng Panginoon. Kaya natapos si Solomon ang pagpapatayo ng templo. Nagpagawa rin si Solomon ng mga barko sa Ezion, Geber, malapit sa Elat na sakop ng Edom, sa dalampasigan ng dagat na pula. Nagpadala si Hiram ng mga marino na biyasang mandaragat kasama ng mga tauhan ni Solomon. Naglayag sila sa Ophir at bumalik sila na may dalang 15 toneladang ginto at dinala ito kay Haring Solomon. So, pinagpapala yung kanyang kingdom at nagkaroon siya ng mabuting relasyon din sa mga kaibigan po niyang hari. Now, let's go to chapter 10. Okay? Now, papakilala sa atin sa chapter 10 si Queen Sheba or Sheba. Okay? Sino si Reyna Sheba? Nang marinig ng Reyna ng Sheba ang pagiging tanyag ni Solomon na nakapagbigay ng karangalan sa Panginoon, pumunta siya kay Solomon para subukin ang karunungan nito sa pamamagitan ng mahihirap na tanong. Now, ano kaya yung tinanong ni Queen Sheba? Yung Sheba po is Yemen sa panahon natin ngayon. Okay? Yemen is nasa south ng Saudi Arabia. Okay? So, ang lagyo pa na nilakbay niya dahil curious siya kay Solomon. Napakatalino kasi tanyag. Sikat po si Solomon. Kumbaga sa panahon natin ngayon, sino po ba ang sikat na matalino ngayon? Wala kayong maisip? No? Parang subjective kasi yung question, no? Parang ngayon, may kanya-kanya ng antas ng katalinuhan, di ba? Matalinong senador. Yan na lang. Noong nabuhay, si Miriam, yung iba talaga, si Miriam, di ba? Matalinong Ninoy Aquino. Di ba? Coco Pimentel. Yung senior. Okay? Matalinong presidente ng Pilipinas. Quezon.
Iba-iba, no, Marcos? So, may kanya-kanya tayong standard. Pero, bakit si Solomon, tanyag siya? Ibig sabihin, nag-supersede yung standard ng tao. Ito yung pamantayan ng tao. Nilagpasan niya. Di ba? Kaya, pagdating sa katanyagan, sa karunungan, nung panahon ni Solomon, madali siyang matukoy, madali siyang makilala. Di ba? Pwede siyang ikumpara sa sino mang hari dahil nga yung kanyang karunungan. Pero ngayon, di ba, pag nagsagot tayo, sinong pinakamatalinong presidente ng Pilipinas, iba-iba tayo ng sagot eh. Di ba, kung galit ka kay Marcos, ayaw mo si Marcos. Kung pro Marcos ka, di ba? So, may mga biases tayo. Why? Kasi wala ni isa sa kanila lumagpas sa pamantayan ng lahat sa atin. Pero yung pamantayan ng sino mang tao during that time ay nilagpasan ni Solomon. Dahil yung karunungan niya, kanino nagmula? Nagmula sa Panginoon. Kaya itong si Reyna ng Sheba, pinuntahan siya kasi nga, laging nadidinig yung pangalan niya. Dahil siguro matalino din to si Reyna Sheba, no? Nagbigay siya ng mga tanong upang subukin ang karunungan ni Solomon. Maaring in a form of riddle or some really academic questions and situational na nakita niya, humanga siya kung paano sinagot ito ni Solomon. Okay? Di ba nga, pagka Miss Universe, di ba, ano yung pinakahihintay natin? Question and answer. Di ba? Q&A. Tignan natin kung sino talaga yung matalino sa kanila. Kasi hindi lang beauty, dapat brain. Di ba? Kaya kahit gaano kakaganda, kung bagsak ka sa question and answer, at, di ba, mababaw lang yung sagot mo, o kaya hindi mo nasagot talaga yung pinakatanong, then hindi ka rin talaga mananalo. Dumating siya sa Jerusalem, nakasama ang marami niyang tauhan, at may dala siyang mga kamelyo na kargado ng mga regalo, ng mga pampaalsa, napakaraming ginto, at mamahaling bato. Nang makita niya si Solomon, itinanong niya rito ang lahat ng gusto niyang itanong. Sinagot ni Solomon ang lahat ng tanong niya at walang anumang bagay na hindi niya naipaliwanag sa kanya. Di ba nga nung panahon nung binabasa natin to, nakita natin na meron din siyang karunungan pagdating sa hayop, pagdating sa mga halaman, di ba? So marami, napaka-wide po ng kanyang range ng kanyang wisdom ni Solomon. Dahil nga ito'y mula sa Panginoon. Verse 4, nang mapatunayan ng reyna ng Sheba ang karunungan ni Solomon at nang makita niya ang ganda ng palasyo na ipinatayo nito, kasi reyna to eh. Siyempre, di ba? Okay, marunong ka. Now, tignan ko naman kung yung karunungan mo, na-apply mo ba talaga? Tinignan nga yung templo, ganda. Tignan niyo yung palasyo, maganda. Hindi siya, verse 5, ano sabi? Hindi siya makapaniwala, ganoon din nang makita niya ang pagkain sa mesa ng hari. Ang pamamahala ng mga opisyal, ang paglilingkod ng mga alipin na may magagandang uniforme, di ba? Organized lahat. May uniform, kung paano palakarin yung palasyo, yung hapagkainan, di ba? Metikuloso. Kasi reyna po ito. Alam niya lahat ng lahat ng kaek-ekan, lahat ng kaartihan, lahat ng kagandahan, na-appreciate na itong babaeng ito dahil nga po reyna siya. At mga tagasilbi ng alak at mga handog na sinusunog na inaalay nila sa templo ng Panginoon. Sinabi niya sa hari, totoo nga ang nabalitaan ko sa aking bansa tungkol sa inyong mga gawa at karunungan. Hindi ako naniniwala hanggang sa pumunta ako rito. For me to see is to believe. At nakita ko nga, sabi niya, at ako rito, nakita ko mismo. Ang totoo, ito yung magandang sinabi niya. Ang totoo, wala sa kalahati ng nabalitaan ko tungkol sa inyo ang nakita ko. Kumbaga yung sinasabi sa kanya, 50% pa lang yun ng kung ano talaga yung totoo. Pero yung 50% pa lang, it's enough to made her curious to go to Jerusalem and interview King Solomon.
50% pa lang nalaman niya, nagbigay na ng curiosity sa kanya, di ba? Pero nung nandun sa kanya, sabi niya, wala pa. Kalahati pa lang yung nabalitaan ko. Pero ito yung kabuuan na nakita ko, higit pa. Ang karunungan at kayamanan mo ay higit pa kaysa sa narinig ko. Napakapalad ng inyong mga tauhan. Napakapalad ng inyong mga opisyal na naglilingkod sa inyo dahil palagi nilang naririnig ang iyong karunungan. Verse 9, ano yung sinabi niya? Purihin ang Panginoon na iyong Diyos. Ito po ba ay, si Yahweh po ba ang Diyos ni Queen Sheba? No, iba ang Diyos ng Saudi Arabia, ng Tiga Sheba, iba ang Diyos nila. Pero dahil sa ginawa ni Solomon, yung karunungan ni Solomon, dahil yung kilos ni Solomon, dahil yung pamamalakad ni Solomon, anong sinabi niya? Praise your God. Purihin ang Diyos mo. Yun yung sinasabi ng Bible sa atin sa Deuteronomy, na kapag kayo ay sumunod sa akin, magiging pagkapala kayo sa iba. At magkakaroon sila ng interest na sumunod sa akin dahil sa ginagawa ninyo. Okay? So, ganun din naman tayo, di ba? Kung nakikita nila yung ating buhay na tama at maayos, magtatanong sila, saan kang church nagsisimba? Magsisimba nga ako. At pag nakita nila lalong higit, yung lahat ng mga mananampalataya, sabihin nila, dito na lang ako mag-church. Tapos napakinggan pa nila yung pastor na mahaba mag-mensahe. Napakinggan pa nila yung pastor na sound yung doktrina at talagang nasa Biblia yung tinuturo. Ay, dito na lang talaga ako mag-church. Naka-aircon pa pala, no? Di ba? Pero halimbawa ikaw, hindi naging mabuting patotoo. Do you think other will be attracted to our faith and even to step at the doors of our church? No, kahit anong invite mo sa kanya, hindi kanya papansinin. In fact, nagagalit nga siya sa'yo dahil nga ikaw mismo, di ba, tinatapunan mo ng basura yung kapitbahay mo o kaya dumi-dumi ng siya, naglilinis, nagwawalis, pero ikaw, yung basura mo, hindi mo winawalis, kinakalat ng aso o kaya, di ba, nahangin sa kanya, paano siya, di ba, matutuwa sa'yo? Okay, let's say, ikaw naman talaga, naging mabuting patotoo ka. In-invite mo sa church, nagpunta. Mga kasama mo hindi naging mabuting patotoo. Hindi din. Let's say, ikaw, naging mabuting patotoo, at yung mga kasama mo sa church, naging mabuting patotoo, pero yung napakinggan niya, hindi siya na, parang, ang layo sa salita ng Panginoon. Hindi din. In short, kailangan lahat tayo maging mabuting patotoo. Isa lang po ang magkamali sa atin, mali na tayong lahat. Sa paningin niya. Sa paningin niya. Tama ba ako, Kuya Willie? Isa lang sa atin ang hindi maging maingat sa pananalita. Enough na yun para umalis po yung isang tao na yun na bago pa sa pananampalataya. Kaya maging maingat po tayo, no? Mga nanay, hindi lang mga nanay, mga tatay, lahat po tayo maging maingat sa pananalita. Yes. Kaya nga di ba sabi, ang dila, bagaman maliit, pero malaki ang pinsalang nagagawa. Hindi kasi pwedeng sabihin, hindi, sasabihin ko kung ano yung nasa puso ko. Hindi pwedeng ganon. Sabi nga ng Bible, control your tongue. Diba? Diba? Control your tongue. Ibig sabihin, hindi man sabing manahimik ka. Kung wala ka talagang sasabing mabuti, mas mahinam na manahimik ka talaga. Diba? Pero hanggat maaari, maging maingat tayo sa ating mga pananalita. Okay? Sabi niya, purihin ang Panginoon na iyong Diyos. Question, may nagsabi na ba na ito sa atin? Diba? That's a very deep reflection. May nagsabi na ba sa iyo yan? Alam mo, Lito, purihin ang Diyos sa buhay mo. Purihin ang Diyos mo. Diba? Napakaganda ng ginagawa mo o kaya Tatay Danny, di ba? Napakaganda ng ginawa mong lababo sa amin. Purihin ang buhay, purihin ang Diyos mo. Di ba? So kung ano yung ginagawa natin, hindi nakikita yan ng Panginoon, pero mayroon din taong nakakakita na dapat
maitaas po, walang iba kundi yung Diyos natin. Pero kung hindi natin ibibigay, sa Tatay Danny, di ba, nag-ayos siya. Oy, Tatay Danny, hindi mananampalataya no? Pinaayos yung lababo, pero yung tiles niya, bali-bali ko. Di ba? Tapos yung gripo, pag ganon, bukas, pag ganito, pasara, baliktad. Di ba? Tapos tumatagas. Di ba? Sasabihin ba niya, ano ba yan? Ano bang klaseng, di ba? Wala, hindi mapapupurihan ng Diyos. Pero ano bang kinalaman nun sa Diyos niya? Di ba lahat ng bagay sa atin sa mga mananampalataya, lahat ng bagay na meron sa atin, kahit sa trabaho, may kinalaman sa Diyos natin. Hindi pwedeng sa trabaho, hindi na to pansimbahan eh. Pang trabaho na to, personal ko na to, no. Bilang mananampalataya, sabi nga ng Bible, uminom ka man o kumain ka, siguraduhin mong maitaas ang Panginoon. Whatever you do it for the glory of God. Ano man ang ginagawa mo, gawin mo to para sa kapurihan ng Panginoon. Yun ang ginawa ni Solomon. Kaya sabi niya, Queen Sheba, purihin ang Panginoon na iyong Diyos na natutuwa sa inyo at naglagay sa inyo sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari para paghariin kayo ng may karunungan at katuwiran. What a wonderful testimony na pinakita po ni King Solomon. Binigyan niya ang hari ng 5 toneladang ginto. Wow, sobrang saya niya, no? 5 toneladang ginto binigay sa kanya. Maraming sangkap at mga mamahaling bato, hindi na mapapantayan ang dami ng sangkap na ibinigay ng reyna ng Sheba kay Haring Solomon. There was a pastor in a province, sobrang sipag po ng pastor. Lagi siyang nakikita ng isang mayamang tao na nagdidilig ng halaman. Lagi niya nakita itong pastor na to, nag-Bible study, bahay-bahay. There was a time nakausap niya yung pastor nung mayamang nagdidilig ng halaman at na-bless siya sa pakikipag-usap sa pastor na ito. At yung nagdidilig ng mayaman ng kanilang halaman ay nakakilala din sa Panginoon. And then, dumating yung panahon na binigay niya yung lupain dun sa pastor para patayuan ng bahay-sambahan. Ito yung sinasabi ng Bible, maging faithful ka sa maliit na bagay, bibigyan ka ng Panginoon ng malaking bagay pa na mapagkakatiwalaan ka. Okay? Hindi mo dapat hingin, Lord, nasaan yung reward mo? Bibigay yun ng Panginoon. Kailangan mo lang antayin. The moment that you demand a reward, that's a time that mali na yung puso mo because you are being impatient. But Solomon, blessing follows him because he obeys God. May dala ring ginto ang mga barko ni Hiram, maraming kahoy na almog ang mga mamahaling bato mula sa Ophir para kay Haring Solomon. Ang mga kahoy na almog ay ginamit ng hari upang gawing hagdan para sa templo ng Panginoon at sa palasyo. At ang iba ay ginawang mga alpa at mga lira para sa mga musikero. Iyon ang pinakamagandang kahoy na almog na pinadala sa Israel. Wala pang nakitang ganito kaganda at kadaming kahoy hanggang sa ngayon. Ibinigay ni Haring Solomon sa reyna ng Sheba ang anumang hingin niya. Bukod pa sa mga regalo na ibinigay ni Solomon sa kanya. Pagkatapos umuwi na ang reyna kasama ang mga tauhan niya. Okay? Now, in verse 14, so that's a story about Queen Sheba. Then, in Matthew chapter 12, binanggit ulit si Queen Sheba, pero na pertaining to Jesus Christ. Ang sabi ng Matthew chapter 12, kung si Queen Sheba ay namangha sa karunungan ni Solomon, someone who is greater Solomon is here. Sino yun? Si Jesus Christ. If Jesus Christ is greater than Solomon in terms of wisdom, that could attract many people. Okay? Not only the queen, but also many people. Pero yung mga Pharisees, hindi na-attract kay Jesus Christ. Why? Because their heart is really hard. So hindi ko sinasabing pag naging mabuting patotoo ka, lahat ng tao matutuwa sa'yo. May mga tao matutuwa sa'yo, maaaring makikilala sa Panginoon, pero hindi lahat ng tao matutuwa sa iyo. Kahit na ginagawa mo ng tama, meron pa rin tao hindi matutuwa sa iyo.
Okay? Now, let's go to chapter 11. Okay? So far so good. In the life of King Solomon, so far so good. Now, here comes chapter 12. Okay? The 180 degree turn. May biglang shift yung buhay ni Solomon. Maraming dayuhang babae ang inibig ni Haring Solomon. Umpisa pa lang, di ba? Umpisa pa lang, hindi na medyo maganda yung start eh. Maraming dayuhang babae ang inibig ni Solomon. Bukod pa sa anak ng hari ng Ehipto, which is yung kanyang legal wife, may mga asawa pa siyang, Moabita, Amonita, Edomita, Sinodinita, Sidonita Rose, nandito rin, Sinenita, at Hiteo. Sinabi sa kanya ng Panginoon na ang mga Israelita ay hindi dapat mag-asawa mula sa ganyang mga bansa dahil may himok sila ng mga ito na sumamba sa ibang Diyos. In Deuteronomy, pinagbawalan na ang Israel na huwag kayo mag-aasawa ng mga ganito. Pero anong ginawa ni Solomon? Sinuway niya ang Diyos. Ito na yung simula ng kanyang pagsuway sa Panginoon. At ang warning sa kanila, kasi itong mga taong ito, very serious po sila pagdating sa kanilang pagsamba sa kanilang Diyos. And if you will not, kumbaga, hindi mo muna sila, hindi sila dapat talaga makipag-asawa kahit sa sino mang tao, kahit na hindi pa ito dahil meron na siyang asawa, di ba? So, again, sabi ng Panginoon, wag sila makikipag-asawa sa mga taong to, baka sila maihikayat sa pagsamba sila sa Diyos. Pero, umibig pa rin si Solomon sa mga babaeng ito. Take note, may 700 asawa na si Solomon. Dinagdagan pa ng mga taong ito. At may 300 pa siyang asawang alipin. Ilan lahat? 1,000. 1,000. So in a year, hindi niya po natatabihan lahat. We have only 365 days. Too much. One is too many. And sa pag-aasawa, one is too many. Ang isa is enough. Pero siya, meron siya 1,000. Ang mga asawa niya ang nagpalayo sa kanya sa Diyos. Nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang mga Diyos. Yun na yung kanyang pagbagsak. Di ba ang sabi ng Bible, maging tapat ka sa akin, ako lang sambahin mo, huwag kang sasambay sa ibang Diyos, mananatili ang iyong kaharian. Pero kung gagawin mo yan, hindi mananatili yung kaharian mo. So, yung sa chapter 9, sinuway ni Solomon at sumamba siya sa ibang Diyos. Ito ba nangyari kay David? Sumamba ba si David sa ibang Diyos? Hindi. Wala siyang ibang false god. Hindi siya nag-commit ng idolatry. Si King David. Si Yahweh lang talaga yung kanyang sinamba. Pero si Solomon, sinamba niya yung ibang Diyos. Hindi na naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon. Take note. Hindi na naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos. Hindi tulad ng ama niyang si David. Sumamba siya kay Astoret, na Diyosa ng mga Sidon, at kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita, dahil nakapangasawa siya ng isang Amonita. Sa pamamagitan nito, gumawa si Solomon ng masasama sa paningin ng Panginoon. Hindi siya sumunod ng buong katapatan sa Panginoon, hindi tulad ng ama niyang si David. Kaya po, di ba sa atin, bilang mananampalataya, ang kalooban ng Panginoon, makapag-asawa ka ng isang mananampalataya din. Kasi kung hindi mananampalataya, magkakaroon ka ng problema. Pastor, paano yun kung late na ako nakakilala sa Panginoon, nakapangasawa na ako, may asawa na ako, doon ako nakakilala sa Panginoon?
Siyempre, hindi ko na pwedeng hiwalayan yun. Totoo naman, hindi mo na pwedeng hiwalayan. Pero maging mabuti ka pa rin asawa. Okay? Pero kung ikaw ay single, bago ka mag-asawa, siguraduhin mo isang mananampalataya o nakakilala sa Panginoon. Hindi lang basta mananampalataya basta malalim sa pananampalataya sa Panginoon. Nagpagawa si Solomon ng bahay-sambahan na matataas na lugar. Nagpagawa ka nga ng templo, pero nagpagawa ka rin ng bahay-sambahan para sa mga Diyos-Diyosan. Baliwala. Sa bandang silangan ng Jerusalem, para kay Chemosh, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Moabita. Napagawa rin siya ng bahay-sambahan para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Napagawa rin siya ng simbahan ng Diyos-Diyosan ng lahat ng asawa niyang dayuhan. At doon sila nagsusunog ng mga insenso at naghahandog para sa mga Diyos-Diyosan nila. So hindi lang isang Diyos-Diyosan ang pinagawa, ang sinamba ni Solomon. Madami. Kasi marami siyang asawa. At yung mga asawa niya, iba-iba din ang Diyos. No? Verse 9. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa pagtalikod niya sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 beses. Kahit binalaan na niya si Solomon na huwag sumunod sa ibang mga Diyos, hindi pa rin sumunod si Solomon sa kanya. Anong sabi? Kahit binalaan na niya si Solomon na huwag sumunod sa ibang Diyos, hindi pa rin sumunod si Solomon sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, dahil hindi mo tinupad ang kasunduan at ang mga utos ko, kukunin ko sa iyo ang kaharian mo at ibibigay ko sa isa sa mga lingkod mo. Pero dahil sa iyong amang si David, hindi ko ito gagawin habang buhay ka pa. Gagawin ko ito sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Ano ibig sabihin? Ibibigay yung kaharian sa lingkod niya, pero habang naghahari yung kanyang anak. So, ibig sabihin, mayroong papalit sa kanya, pero magkakaroon ng problema. Mahati yung kanyang kaharian. Okay? Pero hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanya. Magtitira ako ng isang angkan dahil sa aking lingkod na si David at dahil sa Jerusalem na aking hinirang na lungsod. Ilang tribo sila? 12 tribes, no? Israel. So, isa lang ang ititira sa kanya. Then the rest, mapupunta doon sa ibang hari. Mapapag-aralan po natin yan when the king is divided into two. Pinahintulutan ng Panginoon na may kumalaban kay Solomon. Siya ay si Hadad na taga-Edom na nagmula sa angkan ng isa sa hari ng Edom. Nung una na makipaglaban si David sa Edom, si Joab na commander ng mga sundalo ni David ay pumunta roon sa Edom para ilibing ang mga namatay sa labanan. At nang naroon na siya, pinatay niya ng mga tauhan niya ang lahat ng lalaki sa Edom. 6 na buwan silang nanatili roon, hindi sila umalis hanggang sa mapatay nila ang lahat ng mga lalaki roon. Pero si Hadad, na bata pa noon, ay tumakas sa Ehipto kasama ng ibang mga opisyal na taga-Edom na naglingkod sa kanyang ama. Umalis sila sa Midian, pumunta sa Paran, at kasama ng ibang mga taga-Paran, pumunta sila sa Ehipto, nakipagkita sa Paraon. Ang hari ng Ehipto, binigyan ng hari si Hadad ng bahay at lupa at pagkain. Nagustuhan ng Paraon si Hadad, kaya ibinigay niya ang hipag niya kay Hadad para maging asawa nito. Kapatid ito ng kanyang asawang Reyna Tapenes. Kinalaunan ng anak ng lalaki ang asawa ni Hadad at pinangalanan niyang Ginubat. Si Tapenes na nagpalaki sa bata noon sa palasyo, tumira ang bata noon kasama ang mga anak ng Paraon. Nang naroon na si Hadad sa Ehipto, nabalitaan niya na patay na si David at si Joab na commander ng mga sundalo. Sinabi ni Hadad sa Paraon, pauwiin niyo na po ako sa aking bansa. Nagtanong ang Paraon, bakit ano po bang kulang sa iyo rito? Gusto mo talagang umuwi sa inyo? Sumagot si Hadad, wala po, basta pauwiin niyo na lang po ako.
May isa pang tao na pinahintulutan ng Diyos na kumalaban kay Solomon, si Rezon na anak ni Eliada. Lumaya siya sa kanyang amo na si Haring Hadadezer ng Zoba at naging pinuno siya ng mga rebelding tinipon niya. Nang matalo ni David ang mga sundalo ni Hadadezer, pumunta si Rezon sa mga tauhan niya sa Damascus. Sinakop nila ang lugar na ito at doon tumira. Naging hari si Rezon sa Aram at kinalaban niya ang Israel. Naging kalaban siya ng Israel habang buhay pa si Solomon. Dinagdagan pa niya ang kaguluhan na ginawa ni Hadad sa Israel. So, ibig sabihin, nung panahon ni Solomon, nagkaroon na ng mga digmaan. Di ba, meron nang kumakalaban sa kanya? Before, wala eh. Pero ngayon, meron nang kumakalaban sa kanya simply because of his rebellion. So, in a way, ang Diyos, itong mga taong ito, ay pinahintulutan ng Diyos na labanan na si Haring Solomon dahil nga sa pag-rebellion niya. So, hindi lang yung katanyagan, kundi kapayapaan din ang binibigay ng Diyos sa kaharian ng Israel. Pero nung time na naging rebellious na si Solomon, sumamba si ibang Diyos-Diyosan, nagkaroon na ng mga digmaan. Kaya yung topic dyan is about mga kaaway ni Solomon. Dati wala siyang kaaway eh. Ngayon meron na. Now, let's go to verse 26. Okay? Isa pa ang mga kumalaban kay Solomon ay si Jeroboam. Jeroboam, isa sa mga opisyal niya. Galing siya sa lungsod ng Seredan sa Ephraim. Ang ama niyang si Nebat ay patay na, pero ang kanyang ina ay buhay pa. Ito ang salaysay kung paano siya nagrebelde sa hari. Pinatabunan noon ni Solomon ang lupa ng bandang silangan ng lungsod ng ama niyang si David at pinaayos sa mga pader nito. Matapang na tao si Jeroboam at nang matuklasan ni Solomon ang kanyang mga kasipagan, ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng tao na pinilit magtrabaho mula sa lahi ni Ephraim at ni Manase. Isang araw, habang palabas si Jeroboam sa Jerusalem, sinalubong siya ni Ahiya na propeta ng Tiga-Shilo bago ang suot ng damit panlabas ni Ahiya. Silang dalawa lang naroon sa kapatagan. Hinubad ni Ahiya ang damit panlabas niya at pinunit ito sa 12 bahagi. Pagkatapos sinabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso nito. Dahil ganito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kukunin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lahi nito. So it's a prophecy na mahati yung 12 tribes and 10 tribes will go to Jeroboam. So sino yung magiging hari na hindi mula sa lahi ni David? Jeroboam. Pero dahil kay David na aking lingkod at ang lungsod ng Israel na aking inirang sa lahat ng lungsod ng Israel, ititira ko ang isang lahi kay Solomon. Gagawin ko ito dahil itinakwil niya ako at sinamba si Astoret, ang Diyos ng mga Sedon, si Chemosh, ng Diyos ng Moab, si Molek, ng Diyos ng Amonita, at hindi siya sumunod sa aking mga pamaraan at hindi siya namuhay ng tama sa aking paningin. Hindi siya tumupad sa aking mga tuntunin at mga utos, hindi tulad ng ama niyang si David, pero hindi ko kukunin ang buong kaharian kay Solomon. Maghahari siya sa buong buhay niya dahil sa pinili kong lingkod na si David, na tumupad sa aking mga utos at tuntunin. Kumbaga, kung bakit naging pasensyoso ng Diyos kay Solomon, because of his father, David. At kung bakit maghahari pa yung isa sa mga anak ni Solomon, because of his father, David. Kung kukunin ko ang kaharian sa kanyang anak, napapalit sa kanya bilang hari at ibibigay ko ang 10 lahi na ito sa iyo. Bibigyan ko ng isang lahi ang kanyang anak para ang angkan ni David na aking lingkod ay magpatuloy sa paghahari sa Jerusalem. Ang lungsod na aking pinili para parangalan ako. At ikaw naman ay gagawin kong hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang lahat ng gusto mo. Kung tutuparin mo ang lahat ng inuutos ko sa iyo at susunod ka sa pamamaraan ko, at kung gagawa ka ng mabuti sa aking harapan sa pamamagitan ng pagtupad sa aking mga tuntunin at mga utos, katulad ng ginawa ni David na aking lingkod, ako'y makakasama mo. Mananatili sa paghahari ang iyong mga angkan tulad ng mga angkan ni David. Magiging iyo ang Israel dahil sa kasalanan ni Solomon, parorosaan ko ang angkan ni David, pero hindi panghabang buhay. Kaya pagsikapan
Kaya pinagsikapan ni Solomon na patayin si Jeroboam. Okay? Kasi para hindi mahati yung kanyang kingdom. So nakita nyo na yung asal ni Solomon. Pero tumakas si Jeroboam na pumunta kay Haring Shishak ng Ehipto at doon siya tumira hanggang sa mamatay si Solomon. So parang siya yung naging David at si Solomon naging Saul. Di ba? Ganun na nangyari. Now, dahil nga alam na natin yung history, si King Jeroboam ba naging mabuting hari? No. Lahat ng hari sa Israel, di ba nahati yung kingdom? Dalawa po yung kingdom eh. Pagkatapos ni King Solomon, nahati na yung kingdom. Yung north and south. Yung Israel at yung Kingdom of Judah. Nahati sa dalawa. Kingdom of Israel and Kingdom of Judah. Sa Kingdom of Judah, I forgot the numbers. I think around 50% ng maging king ay mabuti. If there are 20 kings, bago sila makaptive ng Babylon, 10 out of 20 perhaps. And then sa Kingdom of Israel, out of 20, let's say 20, I'm not really sure with the exact figure. Out of 20, wala po, 0 ang mabuting hari sa Kingdom of Israel. Kaya ang unang nasakop, nung na-divide yung kingdom, ang Kingdom of Israel. Nasakop sila ng Assyria. Late na nasakop ang Kingdom of Judah. Okay? Verse 41. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Solomon at ang kanyang ginawa tungkol sa kanyang karunungan ay nakasulat sa aklat ng gawa ni Solomon. Sa Jerusalem nakatira si Solomon at habang nag-aahari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa lungsod ng ama niyang si David at ang anak niyang si Rehoboam ang pumalit sa kanya bilang hari. Ano yung mga sinulat ni Solomon? Songs of Solomon, yes. Ano pa? Proverbs. Anong number 1 theme ng Proverbs? Wisdom, okay. Ano pa? Ano yung number 1 theme niya? Listen to your parents. Listen to your parents. And who did not listen to his parent? Solomon did not listen to his parent. Ay sinasabi niya sa kanyang anak, you listen to your parent. So nagkaroon ng time si Solomon, I believe na nag-repent din siya, no? Kaya niya naisulat itong mga bagay na ito. Dahil hindi siya sumunod sa kanyang tatay at sinasabihan niya yung anak niya, which is, could be lahat tayo sinasabihan ng book na yon na sumunod. Di ba? Na sumunod tayo. Lalo higit sa Diyos. Of course sa Diyos. Sumunod tayo sa Diyos. Because there is a big consequence ang hindi pagsunod sa Panginoon. At yun yung nangyari kay Haring Solomon. Now yung chapter 12, bigyan lang natin ng konting papyaw. Then after this, we're done. Okay? Sige, chapter 12. Okay. Pumunta si Rehoboam. Ito po yung anak ni Solomon. Okay? Sino yung kalaban? Yung isa pang hari na pinili ng Diyos? Jeroboam. Baka malito po kayo, para sila Rehoboam. Jeroboam, yung pinili ng Diyos na mamahala sa Israel. Rehoboam, ang anak ni Solomon na mamahala sa Judah. Pumunta si Rehoboam sa Shechem kung saan nagtipon ng mga Israelita para hirangin siya na hari. Nang mabalitaan ito ni Jeroboam, na anak ni Nebat, bumalik siya sa Israel. Sapagkat sa panahon ito, doon siya nakatira sa Ehipto kung saan tumakas siya kay Haring Solomon. Ipinatawag ng buong mamamayan ng Israel si Jeroboam at pumunta sila kay Rehoboam at sinabi, mabigat ang mga ipinapatupad ng inyong ama sa amin. Pero kung pagagaangin nyo ito, paglilingkuran namin kayo. Okay? So, masyado nang mabigat yung trabaho. Perhaps yung tax, mabigat na. So, ang sabi niya, kung pagagaangin mo ito, maglilingkod kami sa iyo. Sumagot si Rehoboam, bigyan niyo muna ako ng 3 araw para pag-isipan ito. Pagkatapos, bumalik kayo sa akin. Kaya umuwi ang mga tao
nakipagkita agad si Haring Rehoboam sa mga tagapamahala na naglilingkod sa ama niya, si Solomon, nang mabubuhay pa ito. Nagtanong si Rehoboam sa kanila, ano ba ang may papayo ninyo sa isasagot ko sa hinihiling ng mga taong iyon? Is it a good action as a king? Magtanong sa mga matatanda? Yes, tatama naman. Di ba? Magtanong ka sa mga matatanda, ano bang mabuting bagay na gagawin ko? Ngayon, kung ipakita mo ang iyong kabutihan sa kanila at ibigay ang kahilingan nila, maglilingkod sila sa iyo magpakailanman. Pero hindi sinunod ni Rehoboam ang kanilang. So what is the purpose? Di ba, nagtanong siya sa mga matatanda kung anong dapat gawin, pero anong ginawa niya? Hindi niya sinunod. Sa halip, nagpakita siya sa mga kababataan niya na naglilingkod sa kanya, nagtanong siya sa kanila, ano ba ang may papayo ninyo sa isasagot ko sa kahilingan ng mga taong iyon? Humihiling sila sa akin na pag-aanin ko ang mabibigat na mga ipinapatupad ng aking ama sa kanila. Sumagot ang mga kababata ni Rehoboam. Ito ang sagot mo sa mga taong iyan na humihiling sa iyo. Ang kalingkingan ko ay mas malaki pa sa baywang ng aking ama. Anong ibig sabihin? Ang kalingkingan ko ay mas malaki pa sa bewang ng aking ama. Ang ibig kong sabihin, mas mabigat pa ang tatutupad ko sa inyo kaysa sa ipinatupad ng aking ama. Kung pinalo kayo ng aking ama ng latigo, papaluin ko kayo ng latigong may matalim na mga bakal. Is he a good king? No. Naging worse pa siya. Mas masahol pa siya sa kanyang ama. Di ba? So, yan pa lang, pinapakita. Hapahapyaw pa lang po yan, no? Itutuloy po natin yan sa susunod natin pag-aaral. Now, what can we say? Si Solomon po nag-start ng maayos, nagpala po, di ba? Si Queen Sheba, maraming blessings, di ba? Naging maayos yung kanyang pamamalakad. Kailan yung time na hindi na naging maayos ang relasyon niya sa Diyos? Sumuway siya sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aasawa ng ibang lahi o pag-asawa ng marami. At tas yung mga asawa niya na gusto sumamba sa Diyos na ayaw sumamba sa kanya, ayaw sumamba sa Diyos niya at sumamba sa Diyos-Diyosan, pinayagan niya. At hindi lang yon, siya rin. Di ba? Siguro yung isang asawa, tara na, sumama ka na, mag-offer na tayo kay God Ashtoreth. Sige na nga, pero doon lang ako sa pintuan ha. Oo, huwag kang papasok. Nung nandun na, halika na, pumasok ka na sa loob, nandito ka na rin lang eh. Di ba? Dito makinig ka na kay Father. Di ba? Sumunod, mag-amen ka naman, nag-amen na. Di ba? Nag-asawa, pinayagan yung asawa, sumama sa asawa, binigay yung luho ng asawa, nagpagawa ng simbahan para sa Diyos-Diyosan. Tumalikod kay Yahweh. Pero nung mamamatay na si Solomon, ano bang nangyari sa kanya? Ang sabi niya sa isa sa kanyang mga sinulat, okay? Walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Lahat ay walang kabuluhan kung wala sa iyo ang Panginoon. Siguro nandun na siya sa punto ng kanyang buhay na sobrang dami na ng kasalanan niya at wala na siya sa Panginoon. At doon niya napagtanto na walang kabuluhan mga nangyari sa akin kung wala sa akin ang Panginoon. So I believe that Solomon repented at his dying years pero wala na siyang time para ayusin pa. Kaya nung minana ng kanyang anak, anong ginawa ng kanyang anak? Kalingkingan lang yung ama ko. Wala pa sa kalingkingan. Kumbaga, kung ang ama ko, binigyan kayo ng ganito, mas bibigyan ko kayo ng mabigat. Kung hinataw kayo ng latigo, hatawin ko kayo ng latigo may patalim. Ganon siya naging So, ibig sabihin yung anak natin, kung tayo aalis sa Panginoon, kung tayo hindi magiging tapat sa Panginoon, huwag mo isipin anak mo susunod sa Panginoon. Kung tayo mananampalataya. Di ba? Minsan nga, no?
Ayan, pastor, ayaw magsimba. Ikaw rin naman, nay, hindi ka nagsisimba eh. Diba? Pinapagalitan yung anak na hindi ka nagsisimba. Si nanay din naman, hindi nagsisimba. Si tatay din naman, hindi nagsisimba. Bakit mag-church yung anak niya? So, it's very difficult, no? As parents, we are very liable to our kids. That is our responsibility. Okay? Now, that's the life of King Solomon. We ended chapter 12. We start chapter 12. Next meeting yun ating pag-uusapan. Ano na nangyari sa kingdom na to? Ano mangyayari sa kingdom of Israel? Diba? Started with King Saul, hindi naging maganda. King David, hindi rin naging maganda. Diba? Pero at later on, naging okay si David. Then King Solomon, wow, ang ganda! Pero hindi rin pala naging maganda. Why? Because there's only one perfect king. And who is that? King Jesus. King Jesus. Okay? So let's close in prayer as we have our reflection later on. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa time na ito. Tunay nga, Panginoon, na isang malaking pagkakamali ang sumuway sa iyo at hindi ka sambahin. Ipagpalit ka sa mga ibang bagay dito sa lupa. Magkakaproblema kami, Ama, kapag mas minahal namin ang mga tao dito sa lupa kaysa sa iyo. O minahal namin ang mga bagay kaysa sa iyo. Tulad ng sinabi ng iyong anak na si Jesus, na hindi kami pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon dahil kamumuhian namin ang isa at paglilingkuran ng isa. Which is ito yung nangyari kay Solomon. And I pray, Father, na hindi ito mangyari sa sino man sa amin na naririto ngayon at kasama namin. Kahit sinong mga mananampalataya dito sa aming bahay-sambahan, hanggat maaga, Panginoon, ay ma-realize namin kung naipagpapalit ka na namin sa mga bagay na sa tingin namin mas mahalaga kaysa sa iyo. Pero ang totoo, wala na pong hihigit pa sa iyo dahil ikaw na nagligtas sa amin kahit hindi kami karapat-dapat. Ikaw na umibig sa amin kahit hindi kami karapat-dapat. Maaaring pinapakita mo sa amin, O Diyos, sa umagang ito, na huwag ka namin kalilimutan at huwag ka namin ipagpapalit. Dahil mapapahamak kami kapag ginawa namin ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging ituon lamang ang aming puso't isipan sa iyo. At makita namin, Panginoon, ang napakalaking pagpapala na kaya mong ibigay sa amin kaysa sa mga pagpapala dito sa lupa na maaring yakapin namin at mas mahalin namin kaysa sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat, sundin ka sa lahat ng pinag-uutos mo. At sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At alisin mo anumang Diyos-Diyosan na meron kami, Panginoon. Salamat po, Ama. Dalahin ko po sa susunod na yung pag-aaral ay mas makita pa namin, Panginoon, ang mga katotohanan at patuloy ka mangusap sa amin. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.